Ang pagkamatay ng isa sa pinakamalaking prospect na magiging susunod na hari ng Kakin Empire, ang Ninth Prince na si Hulkenberg. Ang napakalaking gulo na mangyayari sa gitna ng mga mafia, ng Kakin Royal Military, ng Phantom Troop at maging nitong si Hisoka. At ang countermeasure na iniwan naman ni Hulkenberg para patayin itong si Benjamin. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin sa video na to. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ng susunod na video. Pero wag na natin patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Speculation at sa pinakaunang panels ay makikita natin na ang POV ay nasa loob ng residence ng third prince na si Zhongli. Tinawag niya itong si Kurapika mula sa kanilang residence para malaman at para makakuha ng information regarding sa mga coins na iniluluwangan ng kanyang Nenbeast. Knowing na hindi alam at walang kahit na anong konting ideya ang kanyang mga bodyguards, kinakailangan niya ngayon ang utak ni Kurapika pagdating sa Nen. Ang pinakaunang hypothesis dito nitong si Kurapika or sabihin na lang natin guys na assumption is that nagbabago daw ang numero or ang number 1 nga na nakita nitong si Zhongli na naging number 10 bigla matapos makalipas ang 10 araw. At hindi lang yun, knowing daw na ang lahat ng mga object na nagagawa through Nen Conjuration ay mayroong napakalaking limitasyon. However, nababypass daw yun itong si Zhongli or sabihin natin ng Nenbeast itong si Zhongli nang dahil lang nga sa nakapublic ang ownership nito. Hindi ito limitado lang kay Zhongli, hindi lamang siya magbe-benefit dito kung hindi maging ang iba pang mga individuals na may hawak nito. Kaya naman sa pamamagitan nun, kahit na napakalaki ng limitasyon ng mga conjured objects na ito, naaalis at nababypass yun nang dahil lang nga sa idinagdag nilang restrictions. Hindi lang yon, gusto ding i-check at i-confirm nitong si Kurapika sa pamamagitan ng isang test kung nagbabago daw ba ang appearance o ang design ng mga coin na ito kapag ibinibigay niya na ito sa iba pang mga individuals. Kaya naman for that reason, ipina-check niya dito kay 10th Tori kung anong itsura ng mga coins na ibinigay sa kanya nitong si Zhongli. And upon checking, magkaiba nga guys ang design nito. Nagbago ang design nito nang ibinigay na nitong si Zhongli ang mga coins kay 10th Tori. Dahil kung titingnan natin guys, pareho daw ang likod nito. Pero pagdating sa harap, magkaiba na guys ang ipinapakita nitong design. Dahil originally, ang mga hawak-hawak na coins nitong si Zhongli ay nagpapakita ng parabang simbolo ng kanyang Nenbeast na parabang isang gulong na may muka. However, ang hawak ni 10th Tori, ang nag-a-appear na ay ang muka nitong si Zhongli. Napakalayong difference. Meaning, once na hindi na in possession nitong si Zhongli ang isang coin, nagbabago bigla ang design nito. Hindi lang yon, hindi pa doon na-satisfy itong si Kurapika. Dahil kahit papano, pwedeng coincidence nga lang yun. Kaya nasabi at binanggit nitong si Kurapika kay Zhongli